nung time na nagka-issue 'yan, yung paghuli ni Pangulong Duterte, puwede rin nilang sabihin, "Okey, may issue kayo na hinuli namin si Pangulong Duterte. Mag-iimbita kami ng 3 pamilya na namatay, nadawit dun sa EJK at sabihin niyo Mm. sa kanila na mali yung pag-aresto sa mastermind ng EJK." Tapos sila dun. Tapos ang victim card narrative, kasi sasabihin nila, namatay itong Quips, biktima. quips, Kaya minsan nahihirapan ako mag-open up baka mamaya quips, makuhaan ako ng ano dito, maimbita ako sa Malacanang mahirap na. Hindi, minsan alam mo yeah, yung iba yung ibang, considerations din. Minsan the loyalists and the admin supporters themselves, tend to be emotional and sensitive as well, 'no? correct, correct. Kapag you're, suggesting some alternative, actions o kaya challenges, they take it to largely playing on the age, card and the health card, eh. Eh, sa ICC wala naman kahit sa Rome Statute walang provisions na nagsasabing, makakaapekto yung health tsaka edad, o consideration niyan dun sa, pagpapatuloy ng kaso. Pero may mga siyempre may mga considerations dun sa procedure, pero not on the Rome Statute itself, 'no. Kasi, hindi lang naman yun problema mo sa isang tao, crime against humanity. So ang Correct. ano, ang tingin ko yun nga, babalik tayo dun sa punto ng, ah, pagiging botante rin. So it's high time na samantalahin ang panahon na 'to, na itaas yung lebel ng emotionality, get our point on it or, use this point or this, argument. It's a process that can lead you to your own truth, eh. Ang sinasabi lang natin, puwede ba mag-isip kayo at magsuri? Kasi, banking on the possibility or the hope that if you really analyze and if you really think and, uh, scrutinize things and look for data and, uh, uh, evidence, it will lead you to the truth na puro emosyon lang at kailangang may panagutan ng mga taong 'to. And we're not talking of hundreds, we're not talking of 200, 300 or even 1,000. Yun yung pinag-uusapan yung Marcos, with due respect again, with yung matandang Marcos atrocities sa human rights. Puwedeng banggitin yan na may totoo talagang may mga gano'n, pero just the same kung ikukumpara mo yan sa Duterte administration, grabe rin pa rin yung doble, triple na dami ng namatay, sa drug war kaysa nung, the Marcos era combined, 'no? Oo, nung panahon nung, termino ng matandang Marcos. At yun yung punto. Puwede bang makita natin yung realidad na 'to at gamitin mong lente sa pag-appreciate ng desisyon mo? Mhm. Boboto ka pa rin ba sa mga taong, gumawa nito? Yeah, yung siguro bottom line